Laguna Lake o Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa ng Pilipinas. Pangatlo sa pinakamalaking lawa sa buong Timog Silangang Asya. Sa loob ng maraming siglo, ang Laguna de Bay ang nagsilbing lawa ng buhay para sa milyon-milyong Pilipinong nakaugat ang kabuhayan, kultura, pamilya at kasaysayan sa Laguna de Bay. Pangingisda ang bumubuhay sa maraming komunidad sa paligid ng lawa. Sari-saring mga isdang pangkomersyo ang nahuhuli rito. Taon-taon, nasa 80,000 hanggang 70,000 tonelada ng iba't ibang klaseng isda ang nahahango mula sa pusod ng lawa, na siyang nagsusupply ng pagkain sa Laguna, Rizal, Cavite, Metro Manila at maging sa mga karatig na syudad at bayan. Pero bukod sa pangingisda, isa ring mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa mga kabahayan ang Laguna de Bay. Nagagamit rin ito para sa irigasyon, transportasyon, elektrisidad, turismo at marami pang ibang benepisyo para sa mga komunidad sa buong Laguna de Bay region. Dahil dito, napakalaga ng tungkulin ng Laguna Lake Development Authority na mahikayat ang pakikilahok ng mga komunidad na ito sa iba't ibang mga programa at proyekto na nangangalinga sa kalinisan, kayamanan at kalusugan ng Laguna de Bay at mga komunidad sa Laguna de Bay region. Ilang siglo bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, binubuhay na ng Laguna de Bay ang ating mga ninuno na bumuo ng kanilang mga kaharian sa paligid ng lawa. Well, ang lawa ng Bay o Laguna de Bay ay alam niyo naman, yan ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. At ito ay mula pa nung bago pa man dumating ng mga Espanyol, ay isa ng importanteng trading route ng mga sinaunang tao. Nababanggit sa tala ng mga sinaunang inchik na meron dito sa Pilipinas na pinupuntahan sila. It's isang sophisticated na settlement o isang pamayanan na talaga maunlad na. At pinaniniwala natin na yan ay ang Bae. Bae ang nakita nilang mas maunlad na bayan at ginawa nila itong kabisera ng Laguna. Marami sa mga komunidad sa Laguna de Bay region ang nakadikit ang kabuhayan sa lawa. Bilang mangingisda, dito po kami kumukuha ng ikinabubuhay dahil kung sa pangingisda, kumikita po kami at bahagi rin po ng aming paggalaw dito. Kami po ay may mga pag-aari ng mga cages na parang kumbaga po sa pag-iipon ay meron po kami savings na habang kami po ay nangingisda ng pang-araw-araw na aming kinabubuhay, meron po kaming inaasahan na pagdating ng ilang buwan ay meron kami maha-harvest sa aming mga cages na isang pinagmumula ng aming malaking pwedeng maibili ng aming mga nais bilhin na hindi kayang bilhin ng pang-araw-araw lang nakita. Yung pangingisda po hanggang ngayon po ay binubuhay ko po sa aking mga anak at nakapagpatapos na po ako ng isang teacher. Yung pong isang aking pangalawa ay matatapos na rin po ng nursing. Doon po ko lang kinuha yung aming pagkabuhay sa aming pong dagat at umabot na po siguro mga 30 years na po ako nangingisda sa lawa po ng Laguna. Ito pong lawa na ito napakahalaga para sa amin pong mga miyembro ng Farm C. Napakalaking tulong po nito para sa ating pong mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya. Na kung may mga pagkakataon naman po talagang masagana ang ating pong lawa, nakakasustain naman po sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya ng ating pong mga mangingisda. Maging sa sining, napakalaki rin ng impluwensya ng lawa, lalo na sa mga manlililok ng paete, na sa loob ng ilang henerasyon ay umukit ng kanilang kabuhayan at pagkakakilanlan sa tinaguriang wood carving capital of the Philippines. So nag-diversify yung mga artists doon. So hindi lang mga kahoy, hindi lang bato, hindi lang bakal, ngayon pati chocolate, mga pagkain, inuukit na rin. At sabi nga nila, mga sikat na sikat sa barko, sa mga cruise ships, ay mga taga-Paite. Ilang mga pinipitagang pintor, iskultor at iba pang visual artist din sa Angono ang humugot ng inspirasyon sa Laguna de Bay. Kabilang na ang national artist na si Carlos
Botong Francisco at si Maestro Pitok Blanco at ang kanyang pamilya. Malaki ang influence ng Laguna Lake. Unang-una kay Lolo, it's because kung hihimayin niyo po yung panahon na siya ay nabubuhay pa, madalas po si Lolo sa lake. Yan, madalas siyang tumambay doon. It's because doon siya kumukuha ng inspiration. Yung attachment mo sa lake, attachment mo sa environment dito sa Angono is definitely a factor para mag-grow ang isang artist dito sa bayan. Sa dami ng biyayang handog ng Laguna de Bay sa napakahabang panahon, napakahalaga rin na masuklian ito ng pagmamahal at pangangalaga mula sa mga Pilipinong dito nabubuhay at umaasa sa loob ng maraming siglo. Panahon po niyo, Sir Rizal, ang Laguna Lake ay isa na sa tourist destination sa kanyang El Filibusterismo at No Limit Angere. Balikan ang kasaysayan, puntahan natin yung hinaharap, ibalik natin yung maayos na kapaligiran. Pag binanggit po ang Laguna de Bay, ang may isip mo agad, buhay at kabuhayan. Kasi naman, for centuries, it has been a sustaining life force for fishermen, craftsmen, even artists, and for the communities around it. The lake has nurtured creativity. It has shaped the consciousness and influenced the lifestyle of many Rizaleños. Kaya mahalaga po ang papel na ginagampanan ng LLDA. The agency helps people realize the importance of preserving its water quality and its marine ecosystems. Kung hindi pangangalagaan ang Laguna de Bay, magkakaroon ng kompetisyon sa mga natitirang resources at habang nangyayari ito, pati kalusugan ng mga mamamayan ay apektado. Ang pagkasira ng kalikasan, partikular ng Laguna de Bay, at ang kanyang kanlungan ay magdudulot ng kapahamakan na ang iba ay nararamdaman na natin ngayon. Sa ating nakasalalay kung papaano natin mapapanumbalik at mapapanatili ang sigla ng Laguna de Bay. Malaki ang ating nakukuhang pakinabang mula sa lawa na nagagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya lagi natin isaisip at isabuhay kung papaano natin mapapangalagaan ang lawa at likas yamang ibinibigay nito para mapakinabangan ng kasalukuyan at ng susunod pang mga henerasyon.